In-announce po ng Ripple CEO na si Ginong Brad Garlinghouse na ang taunang swell conference ng kumpanya ay babalik po sa in-person format ngayong November at gaganapin po sa New York City. Ang event na ito ay isa po sa pinakamahalaga para sa XRP community dahil dito po ibinabahagi ng Ripple ang mga plano at bagong developments. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang aasahan po natin sa conference, sino ang mga magsasalita, at kung paano po ito maaring makaapekto sa kinabukasan ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba mahalaga ang Swell Conference na gaganapin sa New York? Yan, bago po natin ipagpatuloy yan, ay panuorin po natin yung short video clip dito na pinost ng Ripple mismo dito sa kanilang official X account. I'm here in the city that needs no introduction. There's no mistaking its skyline or its neighborhoods. And from Wall Street to One World Trade, it's the largest financial hub in the world, truly powering the global economy. That's why I'm proud to share that New York City will be the new home for Ripple Swell. Every year, the brightest minds in fintech, crypto, and economic policy will gather here to exchange bold ideas and forge meaningful connections. I hope you'll join me for the 9th annual Ripple Swell in the city that never sleeps. At ayan, ang Ripple Swell. Dito po sa video na ito, ayan, ang video clip na ito na pinost ng Ripple. Sinabi po ni Ginoong Garlinghouse na napili po ang New York dahil ito ang pinakamalaking financial hub sa mundo. Ito ay symbolic dahil pinapakita po nito na gusto ng Ripple na i-position si XRP sa gitna ng global finance. Kaya pagdating po sa market impact, ang pagpili po ng New York bilang venue ay maaaring magbigay ng kumpiyansa sa mga investors dahil nagpapakita po ito na seryoso si Ripple sa pagpasok sa mainstream finance. Ngayon ay sino naman ang mga magsasalita at ano ang mga paksa? Kasama po sa lineup ng speakers ay sina siyempre, Ginoong Brad Garlinghouse, Chris Larsen, Monica Long, at saka Stuart Alderoty mula po sa Ripple Leadership. Dadalo rin po sina Adena Friedman ng Nasdaq, Caroline Weinberg ng BNY, at saka Sandy Kaul ng Franklin Templeton. May mga executives din mula sa Fidelity, BlackRock, CME Group, at saka Citi. Ang unang araw po sa November 4 ay magsisimula sa keynote ni Friedman na susundan ng mga session tungkol po sa tokenized financial assets at saka stable coins. Magpapakita rin si Ripple ng bagong product demo na maaari pong i-highlight ang XRP at ang XRP Ledger. Kaya pagdating po sa market impact, kapag positibo po ang mga announcement at saka demo, maaring mag-boost ng demand ito kay XRP at magpataas ng kanyang presyo bago po matapos ang taong ito. Ngayon ay ano naman ang focus sa regulation? Delikado rin po ang didikado rin po ang conference sa usapin ng regulation. May panel po tungkol sa international regulatory perspectives at isa pang panel sa November 5 tungkol sa US regulatory leadership sa crypto. Ayon po sa agenda, tatalakayin dito ang mga benepisyo ng pro-crypto stance ng Trump administration at kung paano po ito makakaapekto sa sektor sa susunod na taon. Ang market impact po dito ay kapag naging malinaw po ang regulatory direction at pabor po ito sa crypto, maaaring tumaas ang tiwala ng institutional investors at mas maraming kapital ang pumasok dito kay XRP.
Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin nito para sa XRP community? Ayan, ayon po sa Ripple, layunin po ng event na ito na palakasin ang adoption at saka partnerships. Para po sa mga XRP Army, malaking bagay ito dahil nagbibigay po ito ng malinaw na direksyon kung paano po gagamitin itong si XRP sa global financial system. Kaya ang market impact po rito ay ang malinaw na roadmap mula kay Ripple ay maaari pong magbigay ng bullish sentiment at itulak po ang kanyang presyo pataas, lalo na kung may positive partnerships na i-announce. At bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay napakahalaga po ng Ripple Swell Conference na ito. Dahil magbibigay po ito ng direksyon kung saan patungo sa XRP ngayong taong 2025 at saka higit pa. Kung magiging malakas po ang mga announcement at product demo, maaring magkaroon po ng pre-conference rally itong si XRP. Pero dapat din nating tandaan bilang mga traders at investors na minsan nagkakaroon po talaga ng sell-off pagkatapos ng malalaking events. Kaya maganda pong bantayan natin ang presyo bago at pagkatapos ng conference na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.